Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Magandang buhay mga bata! Ako muli ito, si Teacher Aika, ang inyong magiging guro. Tayo ngayon ay magkakaroon ng bagong aralin sa Arts 2, Quarter 1, Weeks 3 to 4. Milk-based. At ito ay may pamagat na pagsamahin sa isang sining, contrast at overlap. Magsimula na tayo. Mahilig ka bang gumawa ng likhang sining? Ano ang iyong nararamdaman kapag nakikita mo ang natapos mong likhang sining? Halina, sumubok tayong gumawa ng isang likhang sining na may contrast at overlap. Sa paggawa ng isang likhang sining, may mga bagay na dapat kang isaalang-alang upang maging maganda ang kalalabasan nito. May maaari kang pagsamahin at mayroon din namang hindi. Ang isang likhang sining ay maaaring magpakita ng contrast at overlap. Sa araling ito, matutukoy mo ang contrast at overlap na kulay at hugis gamit ang mga prutas, bulaklak o halaman. Makakasunod ka rin sa mga hakbang gamit ang contrast at overlap. Maaari mo ring ipakita ang iyong gawain sa iba. Mahilig ka bang kumain ng prutas o pagmasdan ang magagandang mga bulaklak? Hindi ba't kaaya-aya itong pagmasdan? At napakasarap kumain ng prutas o gulay dahil napakasustansya nito. Basahin ang maikling talata at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Handa ka na ba? Sabado ng umaga, pumunta ang iyong nanay sa palengke at bumili ng iba't ibang prutas. Dumaan din siya sa bilihan ng mga bulaklak. Pagdating sa bahay, inayos niya ang mga prutas sa isang lagayan at ang mga bulaklak sa florera. Pagmasdan mo at suriing mabuti ang mga larawan. Narito ang prutas at gulay na binili ni nanay. Narito naman ang mga bulaklak na inilagay ni nanay sa isang florera. Pagmasdang mabuti ito. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin ng oo o hindi ang mga sumusunod na tanong. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Gumamit ba ng contrast sa larawan? Oo. Number 2. Magkakaiba ba ang laki ng kanilang mga hugis? Ang sagot, oo. Number 3. Gumamit ba ng overlap sa larawan? Ang sagot, oo. Tingnan naman ang larawan B. Number 4. Gumamit ba ng contrast sa larawan? Ang sagot, oo. Number 5. Gumamit ba ng overlap sa larawan? Ang sagot, oo. Ano nga ba ang overlapping?
Ang overlapping sa isang likhang sining ay ang pagguhit o pagpapatong ng isang bagay sa isa pang bagay upang makabuo ng ilusyon ng lalim. Nakakamit ito kapag hindi isinasama ang mga bahagi ng isang bagay na nakatago mula sa tumitingin. Tingnan mabuti ang larawan. May mga prutas na nasa likod at may mga prutas na kitang-kita mo sa harapan at buo mo itong makikita. Ito ay tinatawag nating overlapping. Ano naman ang contrast? Ang contrast naman ay maipapakita sa pamamagitan ng paggamit o pag-aayos ng mga magkakaibang elemento sa sining tulad ng laki at kulay. Halimbawa nito ay ang paggamit ng mapusyaw na kulay at matingkad na kulay, malalaki at maliliit na hugis. Ginagamit naman ang estratehiyang ito upang mabasag o magkaroon ng pagkukumpara at hindi mapokus sa isang bagay lamang ang likhang sining. Narito naman ang halimbawa. Makikita natin sa larawan ay ang dalawang bulaklak na magkaiba ng kulay. Ibig sabihin, ito ay ginagamitan ng contrast. Dagdag kaalaman, maaari mong pagbasehan ang color wheel upang malaman kung ano-ano ang mga kulay na magka-contrast. Ang katapat na kulay ng isang kulay ay ang contrast nito. Halimbawa, tingnan mabuti ang color wheel. Yellow, ang ka-contrast niya ay purple. Ang green naman ay ang red. Ang orange naman ay blue. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Number 1. Isang mahalagang elemento sa pagguhit na nagpapakita ng paggamit ng matingkad at mapusyaw na kulay at magkakaibang hugis. A. Linya, B. Color wheel, C. Contrast, o D. Marbling. Ang tamang sagot, letter C. Contrast. Number 2. Ito ay paggawa ng isang likhang sining kung saan ang mga bagay ay iginuguhit sa likod ng isa pang bagay. A. Patong-patong, B. Overlapping, C. Pagkukulay, o D. Painting. Ang tamang sagot, letrang B. Overlapping. Number 3, ang sumusunod na pares ng kulay ay nagpapakita ng contrast maliban sa isa. Alin ito? A. Berde at asul, B. Dilaw at lila, C. Rosas at asul, D. Itim at puti. Ang tamang sagot, letter A. Berde at asul. Number 4. Kung ikaw ay gumamit ng kulay dilaw sa isang likhang sining, anong kulay ang maaari mong gamitin upang maipakita ang contrast? A. Kahel, B. Rosas, C. Lila, or D. Puti. Ang tamang sagot, letrang C. Lila. Number 5. Pinaguguhit ka ng iyong guro ng mga prutas at sinabi niya na kailangang nagpapakita ito ng overlap.
Ano ang una mong dapat gawin sa pagguhit ng overlap? A. Kulayan ang mga prutas. B. Burahin ang mga linya na nag-overlap. C. Paskil ang iyong nagawa sa pisara. O letrang D. Gumuhit ng mga prutas na magkakapatong ang isa't isa. Ang tamang sagot, letrang D. Gumuhit ng mga prutas na magkakapatong ang isa't isa. Mahusay mga bata! Gawain sa pagkatuto bilang 3. Suriin ang mga larawan. Iguhit ang masayang mukha kung ang larawan ay nagpapakita ng overlap at contrast. Iguhit naman ang malungkot na mukha kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang unang larawan ay nagpapakita ng overlap at contrast. Ibig sabihin, masayang mukha. Ang ikalawang larawan naman ay hindi nagpapakita ng overlap at contrast kaya malungkot na mukha. At ang huling larawan naman ay tama, masayang mukha dahil ito ay nagpapakita ng overlap at contrast. Mahusay mga bata! Gawain sa pagkatuto bilang 4. Gayahin ang larawan sa ibaba na may overlap. Kulayan ito ng may contrast. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang larawan. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Sagutin ng oo o hindi ang mga tanong. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Number 1. Sa contrast, iisa lamang ang kulay na ginagamit ko. Ang sagot, hindi. Number 2. Higit sa isang hugis maipapakita ang contrast. Ang tamang sagot, oo. Number 3. Iba-iba ang laki at hugis kung gumuhit ako ng may contrast. Ang tamang sagot, oo. Number 4. Ginagamitan ko ng overlap ang aking likhang sining upang mas mapaganda ito. Ang tamang sagot, oo. At number 5, nasisiyahan ako kapag ako ay nakatapos ng isang likhang sining. Ang tamang sagot, oo. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Punan ang patlang ng mga sumusunod na pangungusap ng wastong salita. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian natin. Dilaw, berde, overlap, asul, at contrast. Simulan na natin. Ang overlap sa isang likhang sining ay ang pagguhit ng isa pang bagay na nakapatong sa isa pa. Hindi nito ipinakikita ang nakatagong bahagi sa tumitingin. Ang sagot, overlap. Ang paggamit naman ng magkakaibang kulay at hugis ng mga bagay ay nagpapakita ng blank. Ang tamang sagot, contrast. Ibigay ang angkop na kulay na contrast sa mga sumusunod. Number 3, lila. Ang sagot, dilaw. Number 4, kahel. Ang sagot, asul. Number 5, pula. Ang sagot naman ay berde. Tama ba lahat ang iyong sagot? Kung oo, mahusay.
Gawain sa pagkatuto bilang 7. Gumuhit ng mga overlapping na hugis ng mga prutas at bulaklak na makikita sa inyong tahanan, bakuran o komunidad. Kulayan ito at gamitan ng mga magka-contrast na kulay. Sumulat ng 3 pangungusap sa iyong natapos na gawain at gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang halimbawa na maaari mong gayahin o malaya kang pumili ng gusto mong iguhit. Great job, kids! At dito nagtatapos ang ating aralin. Binabati kita dahil sa napakahusay mong pagsagot sa mga katanungan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong guro. Hanggang sa muli mga bata, paalam!